malalaman kung anong problema ng aircon nyo. So, hindi lumalamig, nandito na lahat. Engine start. Hello guys, welcome back to my channel. Ngayon ay ipapakita ko sa inyo ang mga symptom table para sa car aircon. So, ito yung service manual. So, ang una, gauge indication. Mataas, pareho yung high pressure tapos low pressure. So, ang probable cause, over-refilled refrigerant. So, napakadaming nilagay na refrigerant. Kaya sobrang taas nga ng manifold gauge. So, kailangan gawin dyan, i-drain yung preyon. Tapos, titingnan yung tamang kilo kung ilan dapat ba talaga ang ilalagay dyan. Depende yan sa modelo ng sasakyan. So, ito naman isa, airflow to condenser is insufficient. So, insufficient yung airflow. So, kailangan linisan yung condenser. Or titingnan rin yung shroud fan or air guide. Kung baka crack na or mali yung pagkakalagay or hindi gaanong tama yung direksyon ng guide papunta sa condenser. So, mahina na rin yung ikot, i-check rin. Or mahina na yung motor. Mahina na umikot yung motor. So, ito namang corrective action, repair, replace malfunction parts, or clean and repair condenser pins. So, baka yung condenser pins nyo, baloktot na yung daanan ng hangin, kaya hindi makapasok yung hangin. So, kailangan i-visual check pa rin. Inspection. So, yung isang itong isa, when compressor stop, high pressure reading quickly drops approximately 196 kilopascal or 2 kg cubic centimeter, 28 psi. So, bumababa siya ng gantong pressure. Nagda-drop if then gradually decrease. So, bumababa siya yung hangin. May hangin yung refrigerant. So, may bubble siya. Colic or refrigerant. Ito yung corrective action. Tanggalin yung preyon and then salinan uli, lagyan ng tamang amount. So, titingnan nyo sa may ilalim ng hood, mayroon nakalagay dito kung mayroon nakalagay dyan sa ilalim ng hood na sasakyan nyo kung ilan yung preyon gas na i-refill. Nakalagay dyan kung ilang kilo. So, ito naman isa, low pressure pipe is cooler than the outlet of evaporator. So, lower pressure pipe is frosted. So, barado. So, ito yung niya, probable cause. Expansion valve, open, too much. So, bukas na bukas siya. Stuck up na yung expansion valve. So, nakalagay yan sa evaporator. Sa palabas ng evaporator. So, ang kailangan gawin dyan, palitan ng expansion valve. Tapos, ito naman isang gauge indicator. High pressure side is excessively high and low pressure side is too low. So, napakataas ng high pressure at napakababa naman ng low pressure. Yung probable cause, clog or crash high pressure pipe located between compressor and condenser. So, pwedeng baluktot yan, yung high pressure hose, kaya nagkakaroon ng high pressure. So, hindi makadaan yung preyon gas. Hindi siya makacycle. So, itong indication na isa, yung refrigerant cycle niya, high pressure pipe, upper side of condenser become hot. So, mainit. Ibig sabihin talagang barado. So, yung liquid tank, so, ibig sabihin walang dumadaan dun sa liquid tank kasi siguradong baka barado na dun sa high pressure or baluktot. So, ang gagawin dun, replace malfunction parts. Pwedeng palitan ng high pressure hose to. Kasi kung baluktot, titingnan pa rin kung baluktot talaga or malaking posibilidad na baluktot.
So, ito naman isang indication. High pressure side is too low. And then, low pressure side is too high. So, nagkabaliktad siya. So, yung probable cause, malfunction in compressor system, insufficient compressor pressure operation. So, loss compression yung piston. So, ang kailangan niyang gawin, papalit ka ng compressor na buo. Pag ganyan yung indication. Mababa yung high pressure, mataas yung low pressure manifold gauge, yung reading. So, ito namang refrigerant cycle, the reading of both sides become equal zone. Halos pareho minsan. So, compressor operation stop. So, loss compression talaga. There is no temperature difference between high and low. So, wala. Loss compression talaga, hindi lalamig yung aircon nyo. So, pwedeng mangyari to kung hindi lumalamig yung aircon nyo. Depende yan sa issue ng sasakyan. Nasira. So, ito naman sa baba. Gauge indication. Both high and low pressure sides are too low. So, napakababa ng reading ng kabilaang high pressure at low pressure. Refrigerant cycle naman. The area around evaporator outlet does not become cold. So, hindi siya lumalamig. The area around evaporator inlet becomes frost. So, barado. So, probable cause nga, barado. Clog expansion valve, breakage of temperature sensor. So, temperature sensor, pwedeng nasira, na-damage nga, i-check pa rin. Clogging foreign material. So, barado yung pwedeng may dumi yung loob ng kinalawang ng aluminum yung expansion valve. So, kailangan na i-visual inspection yung kung bakit nagkakabara yung expansion valve. So, kung bakit kaya nagkakaroon ng bara yung expansion valve? So, kailangan kasi pag nagre-refill ng bagong freon gas, kailangan maglalagay ka muna ng compressor oil. So, yan yung magpe-prevent ng corrosion sa loob ng freon cycle. So, hindi siya kakalawangin pag mayroon kayong nilagay na compressor oil. So, lagyan na natin ng compressor oil ng mga sasakyan na aircon bago lalagyan ng freon, bago magre-refill. Corrective action, eliminate foreign material from expansion valve or replace it. So, papalitan mo na yung expansion valve kasi stuck up na siya para sigurado na rin. So, both high, ito na tayo sa indicator, both high and low pressure sides are too low. Yun nga, kanina pareho lang yung nabasa ko na yan. So, there is no temperature difference between areas around outlet and inlet pipe or liquid tank. So, becomes frosted. Malfunction, ito yung probable cause. So, replace liquid tank. Plug strainer. So, sa loob ng liquid tank, mayroon siyang strainer. So, may ilalim pa yan para salain yung dumi ng freon gas. O, mayroon man maliliit na dumi, sasalain niya yan. Para hindi siya iikot-ikot sa mga daanan. So, ito namang cycle. Evaporator becomes frosted. So, clog, barado siya. Clog, crash low pressure pipe. So, barado yung low pressure pipe mo. Malfunction intake air temperature sensor. So, yung intake air temperature pressure sensor, intake temperature sensor, so, nagmamalfunction. Pwedeng grounded. Or i-check yung ohms ng sensor. Kung connected pa ba siya, kung gumagana. So, ito yung corrective action niya. Corrective action. Repair, replace, malfunction part. So, mas maganda kasi sa mga electronics vehicle pag mga sensor. So, papalitan ng buo.
pag sira na talaga. Hindi na kasi nare-repair, disposable lang. So, hindi na advisable para i-repair. Check intake sensor system, repair to components inspection. So, itong intake air temperature sensor, so, tingnan muna natin to. So, check the intake sensor. Ignition off, disconnect intake sensor connector. So, makikita dito kung ilan degrees o gaano kalamig yung sensor. Nakalagay dito, negative 15 degrees Celsius. So, malamig yan. Yung resistance niya, 17.73. So, marami pa. Depende sa condition. So, balik baka nagli-leak. May leak yung mga o-ring. Check the leakage, corrected all refrigerant, evacuate refrigerant, cycle again, and refill with specified amount refrigerant. O yan. Lalagyan ulit, i-check yung, so mayroon naman pang check na UV light. So makikita yung period gas kung tumataga si ilaw siya. So ganun yung pag-detect. So ang UV light kasi mas madaling gamitin pan-diagnose ng leak. Mas madali kasi mag-diagnose niyan pag meron ilalagay sa i-refill doon sa freon gas, ihalo. Tapos panda rin yung aircon, tapos patayin yung aircon, patay makina, tapos iilawan yung mga sa mga hose na dulo, meron yung mga o-ring. So doon tayo titingin kung may tagas. Doon yung pa-flashlightan, babaybayin nyo yung mga hose. Kung may kulay, pag nagkulay green yon, may tagas doon. Yung UV light. UV light ang tawag doon. Yung violet. So, hunting and high pressure side. So, yung malfunction variable valve in compressor. Replace compressor na naman to. So may kadalasan, nandito na yung mga diagnosis ng aircon. So, ito na sa baba, meron pa. So, meron itong symptom. Unusual noise from compressor when AC is on. So, noise source inside of compressor, magnetic clutch, compressor body. So, ito yung mga possible na ingay. Kung bakit maingay yung baka bearing, ganun. So, probable cause, wear breakage and clogging or foreign material inner parts. So, pwedeng bearing nga. Or, contact clutch disc with pulley. So, nagkakaroon ng contact yung clutch disc at pulley. Ibig sabihin yung bearing, durog na siguro, kaya tumatama na doon. So, yung corrective action niya, check clearance between clutch disc and pulley. So, i-visual inspection nyo yung clearance kung tumatama na nga doon. Kaya tumutunog. So, ito naman isa kasi, check compressor oil or refill. Ito, check compressor oil or refill to, yan. So, malaki na yung bagay na, yan, umiingay na yan. Baka bearing lang. Tumatama sa body. So, compressor body, loose compressor mounting bolts. So, pwedeng bolts, i-check pa rin yan. So, ito maingay pa rin. Unusual noise from cooler piping. So, ito yung noise source. Cooler piping, pipe, flexible hose. Pwede yung vibration. O ganyan. Vibration ng makina. Improper installation of clip and bracket. So, pwedeng maluwag. Nagba-vibrate. Yan, tumutunog siya. So, unusual noise from expansion valve when AC is on. So, maingay yung expansion valve. Shortage of refrigerant. So, kulang yung freon, kaya umiingay. Check for leakage, baka may tagas.
Tanggalin mo na yung freon gas, saka i-vacuum, baka may leak. So, malalaman kung may leak, saka ngayon magre-refill, dadiagnose kung saan dumadaan. Lalagyan ulit yung freon gas, obserbahan kung saan dumadaan. Gagamit ng UV light, yung violet. So, wear bracket, clogging, foreign material, inner parts. So, pwedeng barado nga ng material ng inner parts ng yung sa expansion valve. So, ayan. So, itong ibang to, unusual noise from belt, lost belt. So, pwedeng kahit, sabi ko nga dati sa isa kong video, pag maluwag yung belt mo, marami yung apektado. Kasama na yung aircon motor. So, hindi lalamig yung aircon mo. Ayan. So, ito naman isa, internal compressor parts get lock. So, pwedeng i-stock up na yung mga components ng compressor mo, lalo pag nalusong na yan sa baha, magkakaroon ng problema yan. Kasi ang aircon motor, masyadong sensitive na parts ng makina. So, ayan. Yan lang guys. Description, connection of service tools and equipment. So, ito yung recovery machine. Diyan ka magre-refill. Diyan ka rin magre-recovery. Diyan ka magba-vacuum. So, mas maganda at mamahalin yun na tools. So, ganyan siya guys. Ayan. So, magli-leak test siya or vacuum test. Ayan, may ilaw. Yung gamit niya, UV light yan. So, yung plus light, yun yung pan-detect ng tagas. May kulay siyang kulay green. So, ayan. So, thank you for watching guys. And don't forget to subscribe here on my channel. So, click na rin yung notification bell for more updates.